Amang Diyos na makapangyarihan, Diyos na nakakabatid ng pinakamalalim na laman ng aming mga puso. Diyos na nakakaabot ng aming mga malalim na hangarin. Sa inyo po kami dumudulog, Panginoon, sa umagang ito. Samahan mo nga po kami ng iyong Santong Espiritu. Damitan mo kami, Panginoon, ng iyong makalangit na karunungan. Tulungan mo kami na unawain at lakaran, Panginoon, ang mga salita ng katotohanan na naitala sa iyong banal na kasulatan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging malalim, maging matatag sa amin pong pagkilala at pananampalataya sa iyo. Sa unang linggo ito, Panginoon, ng buwan ng Pebrero, sa inyo po namin itinitiwala ang buong tema, Panginoon, na amin pong tatalakayin. Salamat sapagkat pinagkatiwalaan mo kami, Panginoon, na mamahala. Alam mo, Panginoon, ang amin pong mga kahinaan at alam mo, Panginoon, ang amin pong mga dinadala, O Diyos. Kaya naman sa inyo po kami lubos na umaasa at sa inyo po kami, Panginoon, humihingi, Panginoon, ng kalakasan upang makapagpatuloy sa paglakad namin, Panginoon, dito sa ibabaw ng lupa. Muli, samahan mo kami, Panginoon, sa buong panahon ng amin pong pagtalakay ng iyong mga salita. At ang dalangin ko, O Diyos, ay patuloy nga pong lumawak ang amin pong pagkaunawa na magdadala sa amin, Panginoon, ng pagsunod, paglakad at pamumuhay, Panginoon, sa mga salitang ito, O Diyos, na amin pong matutunghayan. Sa inyo po namin tinitiwala, O Diyos, ang katagumpayan ng gawain ito at bakuran mo kami ng iyong dugo. Huwag mong pahintulutan ang kaaway na magambala ni isa man sa amin, Panginoon. Maituon namin sa iyo, dakilang Diyos, ang aming mga puso. Muli, salamat po, Panginoon. Alalahanin mo ang mga kapatid po namin wala sa kasalukuyan. Anuman, O Diyos, ang kanilang kalagayan. Kung sila man, Panginoon, ay may mga karamdaman at nasa banig ng karamdaman, Ikaw, O Diyos, ang maglapat ng kagalingan sa kanila. Sa mga kapatid po naming may mga kinakaharap na mabibigat na pagsubok sa kanilang buhay, tuloy mo pong ipadama, O Diyos, ang iyong presensya at patuloy mong bigyan sila ng kalakasan na mapagtagumpayan, Panginoon, ang mga pagsubok na ito. At sa mga kapatid po namin, Panginoon, na wari baga, O Diyos, ay nanlalamig, patuloy po namin silang inaalaala sa panalangin. At kayo, Panginoon, ang siyang mangusap sa kanila. Paunawa mo po, Panginoon, ang tunay na kadahilanan ng kahulugan ng kanilang pagkakaroon ng buhay, O Diyos. Kaya muli, salamat po, Panginoon. Samahan mo kami minsan pa sa umagang ito. Sa inyo po namin tinitiwala ang lahat. Sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Nakaupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Pwede bang pakilagay sa screen yung ating tatalakayin? Ano bang pamagat natin? Ano bang tema natin? Put in charge. Yun pong mga may cellphone, paglilinaw lamang po. Kung maglalaro kayo sa cellphone, i-turn off nyo. Pero kung ang Biblia nyo ay nasa cellphone, i-turn on nyo. Yun lang ang pwede nyong tingnan. No? Kasi kinausap po ako ni Presi tungkol dyan. At ako po ay na-misinterpret ng ating pong kapatid patungkol po sa cellphone. I do not need to explain myself about it. Pero
Gusto ko po sana hanggat maaari ay Biblia po na nabubuksan, o hindi po cellphone. Okay? Kung maaari lang naman. Kung hindi naman, wala akong magagawa. Okay. Tapos na po ang buwan ng Enero. Na maalam na po ang 31 araw ng Enero. At nawa dun sa 31 araw na yon ay nagkaroon po tayo ng 31 araw na paglakad sa Diyos. Paglakad na meron pong kadahilanan or meron po tayong malalim na purpose or layunin. Bakit ba tayo lumalakad na dapat ay kasama ang Diyos or pinangungunahan tayo ng Panginoon? If this life we live is not led by God Himself, then this life is a life that is endless in its wandering and useless in its purpose. Wala pong dahilan ang buhay na ito kung wala pong pangunguna ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ang ang namamahala ng lahat. At ang pinamamahalaan dapat ng Panginoon ay nagpapailalim sa pamamahala ng Diyos. Okay, sino po ang mga tatay dito? Taas ang kamay. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfect number. 10 tatay. Sino kaya dyan ang totoong tatay? Bago po ako doon sa ating, meron lang po pinaalala sa akin si Lord. Mahilig akong mag-sorpresa eh. Buti na lang, buwan ng February, hindi Pasko. Mahirap mag-sorpresa ng Pasko eh. Okay. Mukhang tahimik ka. Naninibago ko. Malapit na ang mahal na araw. Okay. In 1 Timothy chapter 3, ito po ang ating mababasa. Here is a trustworthy saying, if anyone sets his heart on being an overseer, ito pong overseer, mga kapatid, ay tagapamahala. No? Overseer, nakikita niya. So, meron siyang malawak na responsibilidad. Okay? O yan, mas maganda Tagalog. Tapat ang pasabi. Kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo. Obispo po ako. Mataba, obispo. Ay mabuting gawa ang ninanasa. So yung nagnanais na maging overseer, pag sinabi pong overseer, hindi lamang po nangangahulugan na ito po ay sa salitang pananampalataya. Higit sa lahat, ang overseer ay nais ko pong ikabit sa salitang ama ng tahanan. Okay? So I would like to begin this message with a bit of background pertaining to how a man of the house, which is the father, should manage his own family or church. Okay? Ang church po kasi kalipunan ng tao. Okay? Or ecclesia. O mga taong inihiwalay ng Panginoon ayon sa kanyang pakay, ayon sa kanyang layunin. Kaya tayong lahat ay inihiwalay ng Diyos ayon sa pakay niya. Natural. Kung tayo ay iniwalay ng Diyos ayon sa pakay niya, tayo ngayon ay dapat na kumilos sang-ayon sa layunin at pakay ng Diyos. O next. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan. Wala naman taong walang kapintasan, hindi ba? Eh, yung maganda ka, kapintasan na yun eh. Asawa ng isa lamang babae. O sino po dito yung mga nagtaas ng kamay na may spare na asawa?
Mapagpigil. Mahinahon ang pag-iisip. Mahusay. Mapagpatuloy. Mapagpatuloy. Hindi mapagpatuloy. Mapagpatuloy. So, mahirap yung walang, walang accent. Mapagpatuloy or hospitable. Sapat na makapagturo. Next. Pabalikan natin yan mamaya. Hindi magulo. Hindi palaaway. Kundi malumanay. Hindi makipagtalo. Hindi maibigin sa salapi. Namamahalang mabuti. Ayan, no? Kitang-kita. Namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan na sinusupil ang kanyang mga anak na may buong kahusayan. So, akala natin madaling maging tatay, no? Madaling maging tatay sa terminology. Pero by definition, mahirap, pero yan ang sinasaad ng Biblia. So, ibig sabihin, nangyayari yan. Hindi sasabihin niya ng Biblia kung walang kapararakan yan. So, bago po tayo mag-manage ng church, dito muna tayo sa bahay. Kaya unang tanong ko, sino yung mga tatay? 10 yung mga tatay. Merong isang tatay, may spare na asawa. Joke lang yun, ha? Kasi baka hindi pa nakakapagpahinga si Gang, give him a break. Give him a break. Baka hindi lang niya ako ganong naiintindihan because marami siyang iniisip dahil sa patotoo niya, sa ting darating siya, laging galit yung asawa niya. No? Kaya siguro laging galit na may nararamdaman na, gumagawa pa ako ng intriga. Next. Ngunit kung sino man nga ay hindi marunong mamahala, pangalawa, pangalawang ulit na yan, sa kanyang sarili sambahayan, paano makapamamahala sa iglesia ng Diyos. Okay. At least meron po tayong pahimakas, ha? Akala natin ang management ay simple, pangasiwaan lang ang tao. Yung manduhan mo siya, tusan mo siya, kontrolin mo siya. Which to me, yun ay mga elemento ng management. Or pagiging manager. At kung ano pang mga terminology na gusto nyo ikabit. But the one thing, mga kapatid, na pag-uusapan po natin ngayon ay may kaugnayan po sa bago ka gawing tagapamahala or merong ipagagawa sa iyo ang Panginoon, ipapakita muna sa iyo ng Diyos ito sa pamamagitan ng vision. Okay? Just a bit of background uli. Kilala po natin si Jose. Yung sa Itbulaga. Ano pangalan? Ano pinito ba? Si Jose ay anak ni Jacob. Okay? O si Joseph. Baka nalito kayo, Joseph. Si Jose ay ipinanganak ng panahon na ang asawa ni Jacob na si Rachel ay walang karapatang magdalang tao. So tingnan niyo muna yung pasimula. Kasi tayo minsan namumutabi sa salita na sa bibig natin yung lahat na lang ng kamalasan.
Binigay niya nasalo ko yata. Nung magsabog ng kaswertihan ng Panginoon eh. Wala yata ako nasalo at ang nasalo ko na lang ay panay kamalasan. Well, to tell you honestly mga kapatid, kahit hindi ka nakasalo, meron ka nun. O sige, gamitin ko yung salitang swerte o malas para doon sa mga naniniwala. O ito para sa inyo. Kung naniniwala kayo sa swerte at malas, okay lang. Walang basagan ng trip. Kung naniniwala kayo dyan. Sa madaling sabi, mga kapatid, si Jacob, ang kanyang puso ay na kay Rachel. Pero si Rachel, mga kapatid, ay baog. Kanya yung sitwasyon kung titignan, parang walang pag-asa, di ba? Si Elkanah at saka si Hannah, nagsimula na masaya dahil nag-iibigan sila, pero si Hannah ay baog. At si Elkanah ay merong isang asawa at nagdadalang tao at nagkaroon ng anak. At itong si Hannah ay nanalangin at dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at lumabas si Samuel. Okay. Sino ba yung mga baog? Si Sarah. Kasasabi ko lang eh. Sige, sasabayan ko na lang. Kaysa naman magalit pa ako. Kumpis ka nga muna yung cellphone. Paki-silent lang, paki-silent. Ayan. Silent. Yan, nawala tuloy ako. Yun, si Sarah! Baog! At hindi lang yun. Matanda na siya. At si Isaac, matanda na rin. Pero ang sabi ng Panginoon, mula sa katawan mo, ang magiging tagapagmana ng pangako. At yun ay si Abraham, at yun ay si Isaac. Okay. So kumilos ang Panginoon sa buhay ng mga taong ito na taglay ang pangako at ang vision ni Lord. Vision ni Lord yun dahil may pangako ang Panginoon. No? Nagsimula sila sa wala, magtatapos sila sa sobra-sobra. Okay. So nagkaroon ng anak si Isaac, nagkaroon siya ng anak na kambal. Si Jacob at si Esau. Okay. At dahil nga sa sitwasyon na kung saan kumikilos ang Panginoon. Dito natin makikita na sa pamilya, nagsimula, o sa bahay, nagsimula ang lahat ng kaguluhan. Kay Adan at kay Eva, nagulo. Kay Isaac at kay Sarah, nagulo. Kay Isaac at kay Rebecca, nagulo. Kay Jacob at kay Rachel, magulo rin. O magtataka ba kayo kung bakit ang pamilya magulo? Oy, andito pala si Julia. Praise God! Asan si Sofia? O, tagal ko nang nare-request si Julia. Kausap ko si Mel kanina. Kinukumusta ka? Nagkaroon ng anak si Jacob kay Rachel. At isa doon si Joseph. At ang pangalawa ay si Benjamin. Eto na. Si Joseph ay mahal na mahal ni Jacob. At syempre yung kanyang mga kapatid din. Kaso nga lang makikita natin yung kakaibang uri or antas ng pagmamahal ni Jacob kay Jose. At dahil nga mahal niya si Jose, tinuruan ni Jacob si Jose ng basic of management, household management. Yung ipagtahi ka ng decolor na robe, hindi lamang po basta damit yun. It is a sign of authority.
It is a sign of leadership. Kaya kita nyo ang mga pare, wala kayong pare na makikita kapag high mass. Ano ibig sabihin ng high mass? Yung celebrated mass na simple lang ang damit. Ang damit nila ay pangtawag ng respeto. Pagtawag ng pagkakaiba or merong distinguishing mark. Okay? At minsan, sa kanyang pagsunod sa kanyang ama, nakikita ng mga kapatid ni Jacob kung papaanong ang patnubay o ang blessing ng tatay nila kay Joseph ay gayon na lamang. Okay? Eto na. Nanaginip ngayon si Joseph. Sino po dito nananaginip? Yung 12-13, ganyan. 4-6, rumble mo. Magkano yan? 5-15, ganyan. Baligtaran. O yung matumataya sa ending. Yung tumataya sa... Inabot ko yung high alay. Inabot ko yun. Bata pa lang ako, may wedding na. Bata pa lang ako, may high alay na hanggang sa nawala na nga yung high alay. Bata pa lang ako, meron ng sugal, mga kapatid. Nanaginip ngayon si Joseph. At napakaganda ng kanyang panaginip. Na yung kanyang ginapas na barley yata yun, ay nakatindig. At yung ginapas na mga kapatid niya ay nakatindig, pero yumuko doon sa kanyang ginapas. So, kinuwento niya. Kinuwento niya yung kanyang panaginip. Di ba, nagkukwento rin kayo ng panaginip ninyo? Uy, alam mo, Mari, napaginipan kita. Ano paginipan mo? Inutangan daw kita eh. Pinutang mo lang ako. Meron ka ba dyan? Sinagot siya nung inutang, nanaginip din ako. Ano ba naginip mo? Hindi daw kita pinautang eh. Nagalit ka raw sa akin. The dream who catches enemies. Ang panaginip na tumawag ng kaaway. Ang gulo, di ba? Parang, saan tutungo tong kwentong ito? Kaya susundan mo siya eh. At hindi lang siya minsan nanaginip siya uli. At itong panaginip niya, nagsimula sa lupa, ngayon naman, nasa langit na. Na yung araw, buwan at mga bituin, aba ay yumuyuko na rin sa kanya. Ano sabi ni Jacob? Sa tingin mo ba kaming mga magulang mo ay luluhod sa iyo? Walang sinabi si Jose. Sa tingin niyo ba, ordinaryong panaginip yung dinala ng Panginoon kay Jose? At sa tingin niyo ba yung mga panaginip niya minsan ordinaryo din? Hindi niyo alam, pero may ginagawa ang Panginoon. Hindi niyo alam na ang inyong panaginip marahil ay may kaakibat na alignment sa layunin ng Panginoon. Okay? So, napagsilosan si Jose. Pinagtangkaan siyang patayin. Pero kumilos ang Panginoon. Imbes na siya ay patayin, inihulog na lang siya sa balon. Okay. Sino po sa atin dito ang minsan o madalas nakikita niya ang sarili niya na nasa loob ng balon? Dahil may nagtulak sa inyo sa balon. Think. Yung man tipong hindi ka na makaahon-ahon sa problema. Maaaring hindi mo iniisip na nasa balon ka, pero tignan po natin. Ang balon ay simbolismo or pagpapakita ng hindi magandang kalalagayan. Pero bago po natin tuluyang makita ang sarili natin sa balon,
Huwag natin kalimutan na nung siya'y mahulog sa balon, hindi po siya nabalian ng leeg. Hindi po siya nabalian ng tuhod. Wala pong nabaling buto sa kanya. Buhay siya sapagkat ang sabi doon, ang balon ay walang tubig. Okay. So, yung problema mo mga kapatid, may tubig ba? May putik ba? O wala? Pero nasa balon ka. Kasi hindi po nanatili sa balon si Jose. Na dapat siya nga ipapatayin, pero inihulog na lang sa balon. Ito ay pagpapakita na iniligtas pa rin siya ng Diyos sa kamay ng kanyang sariling kapatid para kitlin ang kanyang buhay sapagkat meron pong ipagagawa ang Panginoon kay Jose. Doon sa mga may problemang sobrang bigat, bakit buhay pa kayo? Dapat patay na kayong lahat. Pag sobrang bigat ng problema ninyo, pero bakit kayo buhay? May papagawa sa iyo ang Panginoon, kapatid. Paano minanage ni Joseph yung sarili niya sa loob ng balon? Doon nagsimula ang management sa sarili niya. Doon muna. Hindi siya nagmukmok. Hindi siya ngumoy-ngoy. Ini-imagine ko, maaring masama ang loob niya. O maaring umiyak talaga siya. Ipagpalagay na natin. Pero hindi siya nagpakamatay. Sa atin, kapag meron po kayong malalaking problema, huwag kayo magpakamatay. At ang balon na walang tubig, hindi ka makakahon. Hintayin mo magkaroon ng tubig, kusa kang lulutang. Kusa kang lulutang. Pero hindi ganoon ang ginawa ng Panginoon Si Judah, sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Judah, nakita ang mga Ismailita. Sabi niya, mapakinabang natin dyan. Huwag na lang natin patayin. Ibenta na lang natin. So mula sa balon, iniahon siya. So may pag-asa. Nakaahon iniahon siya. Sa tingin niyo ba, yung mga kapatid niya ang nag-ahon sa kanila? Hindi po. Totoo, sila ang nag-ahon. Pero may layunin ang Panginoon sa buhay ni Jose. At naniniwala ako sa umagang ito, may layunin ang Panginoon sa buhay ninyo. Kahit ano pang lalim ng balong kinalalagyan ninyo, iaahon kayo ng Diyos. Iaahon tayo ng Panginoon. Okay? So, ipinagbili. So, yung naramdaman niyang sakit ng loob, sa loob ng balon, palibagong sakit ng loob nung siya ay binebenta na ng kanyang kapatid sapagkat ini-imagine ko na nagmamakaawa siya, wag niyo kay benta. Kaso ipinagbili siya So, sa madalit sabi, inalis siya ng Panginoon sa isang lugar, dadalhin siya sa isang lugar. At yung lugar na pagdadalan sa kanya, hindi rin po ganun kasing ganda. Wala nga siya sa balon, pero nandun na siya sa open market. Ano yung open market? Pwede kang, kung saan ka, pwedeng ipagbili ulit. So, ginagawa kang kalakal ng kaaway. So, i-relate po natin niya sa ating kontekstong kalalagayan sa bawat isa sa atin. Na ibinebenta ka na ng mga mahal mo sa buhay o ibinebenta mo na ang sarili mo. Para lang siguro may pakinabang. No? Hindi naman nakinabang si Jose sa pinagbentahan Mga kapatid niya nakinabang sa pinagbentahan Pero bakit pinahintulutan ng Diyos na maibenta siya? Okay, nakikita natin yung another yugto ng buhay ni Jose. Okay. Chapter 39 ng Genesis. Magsisimula na po tayo mga kapatid. At ibinaba si Jose sa Ehipto. Kala ko noon, sa salita ko lang makikita ang Ehipto Sa awa ng Diyos natunguhan ko na po yung lugar na yan, yung Ehiptong yan. At binili siya ni Potiphar.
puno ni Faraon na kapitan ng bantay na lalaking taga-Ehipto sa kamay ng mga Ismailita na nagdala sa kanya roon. Okay. Una, pinagbili siya ng mga kapatid. Dinala sa Ehipto. At pagdating doon sa palengke ng Ehipto, open market, pinagbili siya ulit. Gaano kababa ang dignidad ng isang taong ipinagbibili? Alos wala ka ng dignidad nun, mga kapatid. So, tingnan niyo muna yung sitwasyon ni Jose, ha? Mula doon sa magandang relasyon niya sa kanyang tatay, buo siya, masaya siya, kasama niya ang kanyang tatay dahil inutusan siya ng kanyang ama para gawin ang ipinagagawa sa kanya. Sumunod naman siya. Mga kapatid, hindi dahil sumusunod tayo sa Panginoon, lagi magiging maganda resulta. No, kaya wag nating sisihin ng Panginoon kapag inaabot tayo ng kamalasan. Baka inaakala natin na kapag Christian na tayo, lahat magiging maganda. Hindi po. Hindi po. Maraming Christian na namamatay ng cancer. Maraming Christian na namamatay ng atake de corazon. Maraming Christian na namamatay sa alta presyon. Maraming Christian na namamatay sa sama ng loob. Nakakadalawa ka ng laglag ng ballpen, kapatid, ah. Verse 2. Ayan ang susi, mga kapatid. Kung bakit natagalan ni Jose na siya ay dinala sa Ehipto mula doon sa Kanaan. Abay, malayo yan. At ang Panginoon ay suma kay Jose. Hindi po tayo tatagal sa buhay na ito kung wala po sa atin ang Diyos. Kaya mananampalataya ka, kaya hindi. Iba nga lang ang magiging antas ng paglakad mo o ang iyong buhay kung naniniwala ka at pinapaniwalaan mo na sa lakbaying ito, kasama mo ang Diyos. Hindi ka kailanman nag-iisa. At naging lalaking mapalad at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. So marami namang dapat ang nakabili kay Jose. Pero bakit doon sa opisyal ng Faraon? So tingnan po natin yun, ha. Puzzle yan eh. Nagkokorte na siya eh. Mula doon sa malayong lugar, dinala siya sa Ehipto. At ang nakabili sa kanya ay opisyales ng Paraon. May kaugnayan po yan sa gagawin po ng Diyos kay Jose sa entire existence o ng sitwasyon ng buong Ehipto, mga kapatid. So ulitin ko po, at ang Panginoon ay suma kay Jose. Bagay na napakalaki pong dapat nating unawain at tandaan, kasama natin ang Diyos at naging lalaking mapalad. Paano naging mapalad ibinenta na nga. Mapalad dahil ang nakabili sa kanya ay isang opisyal. Para nagpunta ka ng Saudi, Jeddah or Riyadh. Kung ikaw ay karaniwang employer lang, mga kapatid, ay malamang masaktan kang lagi. Kasi yung bilas ko na asawa ng pinsan ni Presi, galing ng Saudi, binabatok-batukan daw siya ng mga anak ng kanyang amo. Wala siyang magawa. Arabo yun eh. Siya Arabo rin. Arabo. Pero kung magiging amo mo ay mga prinsipe, hari, medyo ibang antas. Maring mahirap ang trabaho, pero ibang antas ng
kalagayan mo. Next. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya. Ayan. Anong klaseng mata meron si Potiphar? Una, yung mata niya, napako kay Jose, binili niya. Blessing yon, kaya nga mapalad lalaking mapalad. Kasi bukod kay Jose, marami pong ibinagbibiling mga alipin. Kasi may katangian si Jose dyan na hindi nakita ni Paraon. Babae lang ang makakakita nun. Malalaman natin mamaya. Curious na si Gam At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay, tingnan nyo, nakita ng kanyang Panginoon small p at na ang Panginoon capital P. So, Panginoong maliit, Panginoong Diyos. Ay sumasa kanya. O, binalidate na. Dahil sabi ng Biblia, sumakay Jose ang Panginoon. Pagdating dyan, nakita na ni Potiphar na sumasa kanya nga ang Panginoon. Mga kapatid, Christian, nakikita ba ng kapitbahay natin na sumasa atin ang Panginoon? O masamang espiritu ang nasa atin? Hindi sumasa atin, inaalinhan, iba yun. At ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. Halos, ano pa yan Kumbaga, kinikiliti pa lang tayo ng may akda. Wala pa yan Pero nakikita natin dyan na ang Diyos ay unti-unting hinahawi na yung mga bagay na balakid para maisakatuparan ng Panginoon ang layunin niya sa buhay ni Jose. Para saan? Preservation of the whole Israelites. Next. Anong katangian meron si Jose? Magaling siyang tagapamahala. At nakita yon ni Potiphar, ni Mr. Potiphar. At siya ay ginawang tagapamahala. At nakasumpong si Jose ng biyaya sa kanyang paningin. Favor. At pinaglingkuran niya siya. At sa kanya ay ipinamahalaan niya ang bahay. At ang lahat niyang tinatangkilik ay isa na kaniyang kamay. So, ibig sabihin, yung malalim na tiwala ni Potiphar ay ibinigay na niya kay Jose. Ngayon, ito ang tanong, mga kapatid. Bakit nagtiwala ng gusto si Potiphar kay Jose samantalang hindi naman niya totoong kilala si Jose? Mapagkakatiwalaan po ba tayo, mga kapatid? Hello? Mapagkakatiwalaan po ba tayo? ano yun? Mapagkakatiwalaan ba tayo? Ang gulo, no? Parang sinasabi niyong, hindi ho, pastor Ayan, lahat ng kanyang tinatangkilik ay isinakanyang kamay. Next. At nangyari na mula sa panahon na siya ay pamahalain sa kanyang bahay at sa lahat ng kanyang tinatangkilik ay pinagpala ng Panginoon ang bahay ng taga-Ehiptong yaon. Dahil kay Jose. Alam niyo mga kapatid, kung yan ay nangyayari sa lahat ng Kristiyano, wala nang tatalo sa Pilipinas. Walang tatalo sa Pilipinas. Biruin mo, lahat. Nasa atin ang kayamanan why is it that the Philippines is considered to be the most richest in the entire world? Bakit ay tayo ang pinakamayaman? For simple reason, because we have God. But, do not take it as at face value. Ano ibig sabihin ng God? We have God because we have gold. We have oil
And we have deuterium. And so you have God. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng deuterium? Yan ang mataas na antas ng gasolina na parang tubig. Nasa Pilipinas po yan, mga kapatid. Kaya gustong-gusto tayo sa sakupin ng ibang bansa. Tayo ang pinakamayaman kung tutuusin. Hindi pa yan yung natuklasan sa Malampaya. Wala pa yan. Wala pa yan. Pinakamataas na antas ang deuterium. Kaya hindi po maghihirap ang Pilipinas kung resources ang pag-uusapan sapagkat nasa atin pong lahat. Kaso nga lang, nasa mga maling kamay ipinamahala ang ating natural resources. Tanong, bakit hindi mga Christian ang namamahala ng resources ng Pilipinas? Samantalang we are the only Christian country in the Southeast. Bakit? Hindi po taga-Ehipto si Jose. Taga-Kanaan yan eh. So mula sa Kanaan, dinala sa Ehipto para mag-ingat ng buong yaman ng Ehipto. Na hindi siya Ehipsyo. Siya ay Israelita. Next. At kanyang ipinamahala ang lahat ng kanyang tinatangkilik sa kamay ni Jose at hindi na siya nakikialam ng anumang kaniya. Liban sa tinapay na kanyang kinakain at si Jose ay may magandang pagmumuka at kahali-halina. Next. At nangyari, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tinitigan si Jose ng asawa ng kanyang Panginoon at sinabi, sipingan mo ako. Iba yung tingin ni Mrs. Potiphar kay Jose, iba ang tingin ni Mr. Potiphar kay Jose. Okay? Si Mrs. Potiphar ay attraction ang naramdaman or attractive kay Jose. Si Mr. Potiphar hindi. Sa kanya, ang nakita niya ay full potential ni Jose. So, kahit mag-asawa yan, iba ang pananaw niya. So, mahirap pong maging magandang lalaki na bishop. At nangiti kayo. Hindi ko naman sinasabing ako yun. Abay, maganda lang sabi, nakahali-halina. Magandang mukha at kahali-halina. Ayan ba ibig sabihin nun? Malakas ang sex appeal ni Jose. Si Jose, hindi si Val. At saka hindi nasasamid si Jose. Hindi katulad ni Val nasasamid. Next. So, yung tingin ni Mr. Potiphar ay may kaugnayan sa kanyang mga ari-arian. Pagmamayari. Ang tingin ni Mrs. Potiphar kay Jose ay pagnanasa. Magkaibang bagay po yun, mga kapatid. Tatapos siya'y tumanggi at sinabi niya sa asawa ng kanyang Panginoon, narito ang aking Panginoon na hindi nakikialam sa akin tungkol sa nasa bahay at lahat ng kanyang tinatangkilig ay pinamahala sa aking kamay. Hindi niyo ba napapansin, paulit-ulit yung salitang ipinamahala. Paulit-ulit na ginagamit ang salitang pamamahala. Next. Walang sino mang dakila kaysa sa akin sa bahay na ito. Walang ipinagkait sa akin anumang bagay, kundi ikaw lamang, sapagkat ikaw ay kanyang asawa. Paano ang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Ang hirap maging Kristiyano, di ba? Lalo kung ikaw ay inaalok na, come bed with me. Come to bed with me. Araw-araw yon, mga kapatid. Akala nyo ba minsan lang yon? Hindi, araw-araw. Diyan kinuha yung sinasabi ni Mike Enriquez na hindi kita tatantanan. At saka yung sa Palmolive, yung araw-arawin ang paggamit. Para kumintabang iyong buhok.
So, kung titingnan po natin, at the very start, before God put you in charge, He will first reveal His reveal His wisdom, or give wisdom to you. Through what? Preparation. Bago ka mamahala, kailangan mong maging handa, o kailangan mong paghandaan. Kaya huwag kang mag-aasawa na hindi mo man lang pinag-isipan. Na para bang, okay, 30 na, kailangan ko na mag-asawa. Kasi 30 na siya. Sino ba mga 30 na dito, yung mga babae? Walang 30. Nakatawa pa si Grace eh. Kasama sa preparation, yung sitwasyon na pagdadaanan mo from the very start. Baka hindi mo lang napapansin. Wala pong madalang ang nagsimula sa malalim na gawain na hindi po siya pinadaan sa tubig at apoy. Dadaan ka muna doon. Kasi kung masusunog ka, hindi ka po pwede. At kung malulunod ka, lalong hindi ka po pwede. Kaya masabi ng kanta, dumaan man ako sa apoy, di ako malulunod. Di ba? O, gising pa nga kayo. Dumaan man ako sa ilog, di ako masusunog. O, gising na gising nga kayo. Kasama natin ang Diyos. Sa kanta lang, kasama natin ang Diyos. Pero pagka Wednesday and Friday, kami na lang magkakasama, wala na ang Diyos. Bakit? Bakit ganon? Bakit? I'm wondering. Tuloy. At nangyari na nakikiusap man siya kay Jose, ayan no, araw-araw. I-silent yun na kasi muna. At nangyari na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw ay hindi nakikinig sa kanya na siya'y sipingan o pakisamahan. Mga kapatid, ingat po kayo sa pinakikinggan po ninyo. Kasi dalawa tenga natin eh. So may naririnig ka dito, may naririnig ka dito. Kaya minsan, mas mabuti pa yung bingi. Wala siyang naririnig. Lalo na kung ang sasabihin sa iyo Bal, come to bed with me. Sabihin ni Bal, no! No! Ang sina. Ayun. Nakangiti lang yan, pero nag-aapoy na yung puso niya. Sabi ni Warren Buffett, mga kapatid, kilala niya ba si Warren Buffett? Si Warren Buffett ay isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Sabi niya, look for 3 things in a person. Tingnan mo ang 3 bagay nito sa isang tao. Intelligence, energy, integrity. Hanapin mo raw yung 3 yon. Katalinuhan, kalakasan, at katapatan. If, sabi doon, if they don't have the last one, kung wala sa kanila ang panghuli, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon doon sa naunang 2. Matalino ka nga, malakas ka nga, hindi ka naman mapagkakatiwalaan o hindi ka naman matapat, wag na lang. Wag na lang. So, kung titignan po natin yung kabanatang yan, it is a test of honesty and integrity on the part of Joseph.
Kasi wala si Potiphar, nasa trabaho siya eh. But considering na sinabi na noon, and God was with Moses, ang Diyos ang pumipigil kay Jose para makagawa siya ng masama sa una sa Diyos, pangalawa sa kanyang Panginoong maliit, kay Potiphar. Pagkakataon. Hindi lahat ng pagkakataon ay sinusunggaban, mga kapatid. You need to be choosy. Kasi meron kang inilaan sa iyo ang Diyos na gampanin na ikaw lang talaga ang makahagawa. But He needs first to polish your personality, your whole character. Kaya doon pa lang, sa panahon na siya ay kasama ni Jacob, nagsimula na ang polishing ng character ni Jose. No? So alam niya kung ano ang patakaran sa loob ng bahay kasi mas malapit siya kay Jacob. At yung kanyang kaalaman sa pamamahala sa bahay at maging sa param kasi siya ang adjutant ni Jacob. Nagre-report si Jose kay Jacob sa mga ginagawa ng kanyang kapatid. So marunong siya sa bahay at marunong siya sa kaparangan or bukid. Eksakto yung experience na yon, dinala ng Panginoon nung siya ibenta sa Ehipto para pamahalaan ang bukirin ng hindi niya kaano-ano at ari-arian o sambahayan ng hindi niya kaano-ano but having the same standard. Kahit saan ka magpunta, kung ano ka sa bahay, yun ka talaga! Kung mapagkakatiwalaan ka sa bahay, mapagkakatiwalaan ka sa kaparangan, kahit saan ka dalhin, mapagkakatiwalaan ka sa bahay ng sinuman at sa kabukiran ng sinuman. At yun, ang isang palatandaan na ang Diyos ay meron pong layunin sa nangyari kay Jose. What you're undergoing right now is part of the experience and part of the molding and part of the preparation that God intends for you at first because you are to be called in a greater mission or greater ministry. Praise God. Imagine, pagdating sa ibang bansa, doon siya sinubok sa opposite sex. Alam niyo mga kapatid, magaganda mga Egyptian, malalaking tao. Magaganda ang mga Egyptian, medyo maganda rin ang alam niyo na, amoy. Pero magaganda sila. Pero dahil matapat ang Jose sa Diyos na itinuro ni Jacob, dinala niya yon sa ibang lugar. Mga Christian, yung bang ugali natin sa bahay, dinadala po natin sa ibang lugar. Good or bad. Sa bahay, kapag kumakain kami, mauuna muna si tatay kumuha ng pagkain. Susunod si nanay, susunod si kuya, susunod ako, panghuli si bunso. Hindi kami pwedeng kumuha ng marami. Yung kaya lang namin kainin. Nagagalit si nanay kapag kukuha kami ng pagkarami-rami na para bang ikaw lang ba ang gutom? Kailangan yung kukunin mo ay sapat lang sa laki ng bituka mo. Ngayon, kung bodega yan, ay marami kang ang kukunin. Kumusta po tayo sa hapagkainan, mga kapatid? Alam niyo bang makikita kung galing ng tao sa harap ng mesa? Kung meron kang urbanidad. Alam yung mga Pilipino kapag kumakain, nakataas ang dadaw-daw yung tapos magsasalita, alam mo ba, may pulong-pulong, sumasabog ang kain.
Eh tayo pa naman, sanay tayong kumain na nakakamay. O igaganon mo lang ng konti sa tubig. Side ano na lang naman yun, mga kapatid. Next. So meron po tayong preparation, di ba? Preparation. At nangyari ng panahon ito, nang siya'y pumasok sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain, upang gawin niya ang kanyang gawain. Kaya may nakakakita sa iyo o wala, gumawa ka. Kasi pinagkatiwalaan ka. Matagal-tagal na rin po ako sa construction, mga kapatid. Pag pumupunta ako sa construction site, ang sisipag ng mga tao ko. Natataranta pa nga pag nandoon ako eh. Abay, pagtalikod ko, natataranta rin. Natataranta na rin ako na mag-isip, ano na kayong ginagawa ng mga tao? Meron gusto, malaking sweldo, ayaw magtrabaho. So, dahil pinagtiwalaan si Jose ng malalim, ginagampanan ni Jose ang kanyang gampanin nang walang nagbabantay sa kanya. Only God is the one, looking at Joseph and the things that he is doing. Pumasok siya sa bahay upang gawin niya ang kanyang gawain. Walang sino man sa mga tao sa bahay doon sa loob. Next. At siya'y pinigilan niya sa kanyang suot na sinasabing, sipingan mo ako. Eto na naman si Mrs. Potiphar. Lalo ngayon, magpe-February. Maraming Potiphar ngayon. At iniwan niya ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas at lumabas. Alam niyo ba yung kanta ni Eva Eugenio? O tukso, lalapit ako sa'yo. Tumabo yung kantang yon. Hindi ko alam kung bakit. Kinakanta pa nga ni ni Puti eh. O baka si Lydia, kinakanta niya yun. Ha? Lang naman si Raymark ang ituro ko kumakanta niyan. Ha? Hindi ko naman pwedeng pagdudahan ang pagkalalaki ni Jose. Lalaking lalaki siya. Pero ang tunay na lalaki, marunong tumakas at lumabas. Sa tawag ng tukso. Ako mahina ako dyan. Inaamin ko mga kapatid, mahina ako dyan. Kasi Redentor ang pangalan ko, hindi Jose. Next. At nangyari, na pagkakita niyang iniwan ang kanyang suot sa kamay niya at tumakas sa labas, next, na siya'y tumawag ng mga tao sa kanyang bahay at sinasalita sa kanila na sinasabi, tingnan ninyo, na dinalhan niya tayo ng isang Ebreyo upang tayo'y tuyain. Pinasok niya ako upang ako'y sipingan at ako'y nanghihiyaw na malakas. Ikaw na nga yung pinagbintangan, ikaw pa yung pinalalabas na pinaglalaroan sila. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, ilang beses na po tayo napagbintangan, mga kapatid? Maraming kapwa ko pastor na pagbibintangan na sila'y lumulustay ng pera ng church. Sa tagal ko po dito sa TLC-FCCI, hindi pa naman po nangyari yon sa akin. Napagbintangan ako na gumagastos ng pera ng church. Sino mga treasurer dito? Dito mataas ang ilong ko. Makakatingin ako ng diretsyo. Wala pa ho akong na-encounter na pinagbintangan ako na ginagastos ko ang pera ng church. Unang-una, may pera ho ba ang church?
Abay, meron, pastor. Meron. Okay. Downfall po kasi ng mga lingkod ng Diyos, tatlong G. Ha? Number 1 is, of course, gold. Particular sa pera. Lalo yung mga maluluhong pastor. Mabuti na lang, hindi ako maluho. Kung ano lang mayroong pagkain dyan, sige lang. Kahit tinatanong ako ni Bal, tayo, anong gusto mong pagkain? Gusto ko sana mag-order ng lechon eh. Kaso sawa na ako sa lechon at saka hindi ako mahilig sa lechon. Marami namang pastor nahulog sa babae. Nahulog na rin ako sa babae. Hindi pa ako pastor. Kaya, hindi, kung tutuusin, hindi ako exempted. Hindi ako katulad ni Jose. Pero sa katotohanan, mga kapatid, yung nangyari sa akin ay bahagi ng pagpapakita sa akin ng Panginoon. Paano niya ako gagamitin sa maraming larangan. So, number 1, gold. Pangalawa ay girls. Okay, paborito ko yung kanta ng Beatles Girl, girl. Sabi ng nanay ko, alam mo ba anak, 3 taon ka palang kinakanta mo. Ha? Alam niyo ba yung kantang yun? Ng Beatles? Is there anyone want to sing? Oh, girl, girl. Girl, girl. Yun lang natandaan ko, yung girl. Ano yung pangatlo? Gold, girl, and glory. Hindi ko na ma-elaborate yun. Pero yun po talaga ang bailiwick ng mga lingkod ng Diyos. Next. At nangyari nang marinig niyo ako'y nagtaas ng tinig at nag-iiyaw na iniwan ang kanyang suot sa aking siping at tumakas at lumabas. Next. At kanyang iningatan ang suot niya sa kanyang siping hanggang sa umuwi ang kanyang Panginoon sa kanyang bahay. Next. At sinalita niya sa kanya nang ayon sa mga salitang ito na sinasabi, pinasok ako ng aliping Ebreo na iyong dinala sa atin upang tuyain ako. Alam niyo minsan yung nagtatapat, yun ang ginagawa ng kwento. Yung tumutulong ka na, ikaw pang lumalabas na masama. Sa ating buhay, mga kapatid, anong mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na ating pinangangalagaan at sa tingin ng ibang tao, hindi iyon ang kanilang pagkakaunawa. Ganito, sa loob ng bahay, the common tension is ang pastor nakakapag-ministeryo sa bahay, sa labas, pero nakakaligtaan ang sariling bahay. It's a common dilemma, mga kapatid. Mahirap minsan balanse ng pastor ang pagmiministeryo at sa pagpapamilya. Pero kung tutuusin, number 1 talaga is pamilya. At dahil hindi mo mapagbigyan ng iyong pamilya, napagbibintangan ka na. Okay? Next. At nangyari na sapagkat nagtaas ako ng aking tinig at ako'y naghihiyaw, ay kanyang iniwan ang suot niya sa aking siping at tumakas sa labas. Parang paulit-ulit lang. Next. Okay, at nangyari sa pagkarinig niyang Panginoon ang mga salita na sinasalita ng kanya asawa, na sinasabi, ganitong paraan ang ginawa sa akin ng iyong alipin, at nag-alab ang kanyang galit. Next. At dinala ang kanyang Panginoon ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan. Okay, so mula sa balon,
dinala sa Ehipto, dinala sa bahay ni Potiphar, at pagkatapos sa bahay ni Potiphar, dinala siya sa bilangguan. Nabaliwala ang lahat ng mabuting ginawa ni Jose sa bahay ni Potiphar nang dahil lang sa isang kasinungalingan. At madalas sa isang pastor, nababaliwala ang lahat ng pagsisikap ng pastor o mga sakripisyo ng pastor kadalasan sa kasinungalingan na pinaniwalaan ng kongregasyon. Mabuti sana kung totoo. So nakalimutan ni Mr. Potiphar na pinagpala o sinasamahan ng Diyos si Jose. Pero naniwala si Potiphar sa kanyang asawa. Natural, asawa niya yun eh. Hindi ko masisisi si Potiphar, si Mr. Potiphar. Nag-alab siya sa galit. Pero tingnan niyo mga kapatid, iyon ba ay may paggalaw ang Panginoon? Meron po mga kapatid. Okay. At inilagay sa bilangguan sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. O again, kanina ang nakabili kay Jose ay opisyal ng hari. Ngayon naman, ang mga kasama niya sa bilangguan ay mga opisyal pa rin ng hari. So, na ibig sabihin, papunta na po tayo sa Egypt, ay sa kingdom ng Paraon. Sa Paraon mismo. At siya'y natira roon sa bilangguan. Alin ang mas maganda? Balon o bilangguan? Ay, wala akong kausap. Bilangguan? Bakit? Malapit sa Tagumpay. Oh, Matagumpay Street. Okay, yun ang sabi ni Gang. Mas maganda raw ang bilangguan kaysa balon. Ay, pareho naman letter B yun. Okay? From balon to bilangguan. Ano ang kaugnayan ng bilangguan na yan sa panaginip ni Jose? Tie up natin next. Tatapat ang Panginoon ay sumakay Jose. O, inulit. Inulit ha. Nung dinala si Jose sa Ehipto, sinamahan na siya ng Panginoon sa Ehipto. Sinamahan niya doon kay Potiphar. Kaso nga lang, napagtripan siya ni Mrs. Potiphar. Nandun tayo ng Panginoon, pero hindi pa kumikilos ang Diyos. Dinala sa bilangguan si Jose at ang sabi, kasama ng Diyos, kasama ni Jose ang Diyos saan? Sa bilangguan. Okay? At pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. Nakasumpong ng pabor si Jose sa warden or sa baston. Mayor. Next. At ipinamahala. O ayan. Nakita nyo naman yung salitang ipinamahala? So pwede siyang pagkatiwalaan sa bahay. Pwede siyang pagkatiwalaan sa bukirin. Pwede rin siyang pagkatiwalaan saan? Sa bilangguan. Kasi yun siya eh. Yun siya eh. Meron siyang kaloob ng pamamahala. Meron siyang gift of management. At lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan at ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. You see, gano'n siya kagaling. Yung lahat ng gawain sa bahay, siya na ang nagmamando, siya nag-uutos. Pagdating sa bilangguan, siya rin nagmamando, siya nag-uutos. Next. Siya nagpapatupad. Hindi tinitignan ng katiwala ng bilangguan ng anumang bagay na nasa kanyang kamay sapagkat ang susi, ito, ang Panginoon ay sumakay Jose at ang kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon. Kumusta yung mga minister po natin? Pinagpapala ho ba ng Diyos? Next.
At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, ng katiwala ng saro ng hari sa Ehipto at ang kanyang magtitinapay ay nangagkasala laban sa kanilang Panginoon na hari sa Ehipto. Next. At nag-init si Paraon laban sa kanyang dalawang tagapamahala. Alam niyo ba yung pagiging tagapagluto ng tinapay at tagapagsalin ng saro ay malaking trabaho, mga kapatid, kasi personal yan ng hari. Pagkain niya yun eh. Kaya si Joe ang aking tagapamahala ng pagkain. Alam buti dumating ito mag-asawa. So marami na akong tagapamahala ng aking pagkain. Wala lang ako saro. Sa puno ng mga katiwala ng saro at sa puno ng mga magtitinapay. Parehong leader yan, ha? Next. At pinagpiit sa bilangguan sa bahay ng kapitan ng bantay sa bilangguang kinabibilangguan ni Jose. Nagsama-sama sila doon. For what purpose? Next. So, una is preparation. Pangalawa ay purpose. At ibinigay ng kapitan ng bantay kay Jose ang pamamahala sa kanila. O ang pinamamahalaan niya ngayon, kanina ang pinamamahalaan niya ay mga alipin. Okay? Ang pinamamahalaan niya ay mga alipin sa bahay ni Potiphar. Ngayon, mga kapatid, ang pinamamahalaan niya ay mga tagapamahala ng hari. Di ba kayo excited yan? Aba, tumaas ah. Hindi na alipin ang pinamamahalaan niya, officer na. At pinaglingkuran niya sila at sila'y natirang kaunting panahon sa bilangguan. Okay, next. At ang katiwala at ang magtitinapay ng hari sa Ehipto na nangabibilang doon sa bilangguan ay kapwa na naginip. Ito na. So, si Jose, hindi na po siya estranghero sa panaginip. Kasi doon pa lang sa Kanaan, meron nang ipinakitang panaginip ang Panginoon. Okay? So, hindi na siya nagtaka dyan. Ito. Sa kani-kaniyang panaginip sa isang gabi, nagbabat isa ayon sa panaginip ng kani-kaniyang panaginip. Next. At pinaroon sila ni Jose sa kinaumagahan sila'y dinignan at nato sila'y mapanglaw. Next. At kanyang tinanong ang mga tagapamahala ni Paraon sa mga kasama sa bilangguan sa bahay at kanyang Panginoon sinasabi, bakit kayo'y mapanglaw ngayon? Next. At kanilang sinabi sa kanyang kami ay nanaginip ng panaginip at walang sino mang makapagpaliwanag. O, yan na. Sino magsasabi na mula sa Kanaan na naginip siya, wala pang interpretasyon ng kanyang panaginip. Pero pagdating dito, nag-i-interpret na siya ng panaginip. Saan? Sa bilangguan. Yung kakayanan mo minsan, hindi mo magamit sa sitwasyon na hindi pa kailangan. Nakala mo wala kang kakayanan. Dadalhin ka sa isang sitwasyon na walang sino man ang makakagawa, ikaw pala ang gagawa no. Sa pagkataglay mo ang kakayanan na yan, mangyayari na yan ngayon, kapatid. At sinabi sa kanila ni Jose, hindi ba ukol sa Diyos ang mga paliwanag? Sinasamo ko sa inyo na inyong saysayin sa akin. O sabihin niyo sa akin ang panaginip niyo. Next. At sinaysay ng punong katiwala ng saro kay Jose ang kanyang panaginip at nagsabi sa kanya, sa aking panaginip narito ang isang puno ng ubas ay nasa harap ko. At sa puno ng ubas ay may 3 sanga at siya ay pawang sumupling na namumulaklak at ang mga buwig na iyon ay nangagtataglay ng ubas na hinog. Ano ibig sabihin yan? Magandang panaginip yan. Kasi merong muusbong, merong bulaklak. Ayun o, sumupling. At mga buwig niyon na nagtataglay ng ubas na hinog. Magandang sign yan. Anong sabi ni Jose? Next. At ang saro ni Paraon ay nasa aking kamay at kumuha ako ng ubas at aking pinagpipiga sa saro ni Paraon at ibinigay ko ang saro sa kamay ni Paraon. Next. At sinabi na siya sa kanya, ito ang kapaliwanagan na yon. Ang 3 araw na sanga ay 3 araw. Next. Sa loob na 3 araw ay ititindig ni Paraon ang iyong ulo at isasauli ka sa iyong katungkulan at ibibigay mo ang saro ni Paraon sa kanyang kamay na gaya ng karaniwang ginagawa mong dati na ikaw ay kanyang katiwala. Ano ibig sabihin? Restoration. Restoration.
Sa mga nahuhulog sa kasalanan sa mga kapatid, ito ang isang bagay na hindi napapractice ng church pagdating sa church discipline. Yung restorative process. Na pag nahulog sa kasalanan, halimbawa lang, si Bal, nahulog sa kasalanan. Ano yung pagkahulog ni Bal sa kasalanan? Nangyari na si Bal, nagkaroon siya ng kabit. Sagwa naman ng Tagalog, no? Mistress! Kulasisi! Ganyan! Bakit kabit? Pagandahin natin ng konti. Number 2. Asan si Ina? Ayun. Buti na lang, wala na si Ina. Malayo na. Ay, may nakakita ngayon. Nakakita ni Jolo. Lagot ka kay Bishop. Alam ko na magkutsaba yung dalawa ngayon eh. Lagot ka kay Bishop. Susumbong kita. Sabi naman iba, pag-usapan na lang natin to, pare. Kailangan malaman to ni Bishop. Ay nagsumbong nga si Jolo. Anong gagawin ngayon ni Bishop? Siyempre, papatawag si Pastor Bal. Totoo ba yung sinabi ni Jolo? Ay, inamin naman niya. Totoo po. Anong gagawin ni Bishop? Baba ka muna sa pwesto. Pwede kang umaten, may kakausap sa'yo, pero hindi ka titindig sa pulpito at wala kang gagawin iba. Maliban sa pagdalo, yun lang. Pero habang ginagawa yun, may kakausap sa'yo. Merong counselor na kakausap sa'yo. Maring hindi mismo si Bishop. Kaya dapat sa church, meron po talagang counselors. Meron pong nagbibigay ng payo at tinutulungan si Pastor Bal na makaahon o makabangon sa kanyang pagkakabagsak. Hindi yung sisipain mo si Pastor Bal. Wala kang kwentang pastor! Bal ka pa man din! Balimbing ka pala! Kaya ka pala Bal. Oo. So yun po, mga kapatid. Nang dahil sa misyon ng Panginoon, maraming nakikinabang sa pamamagitan ni Jose. Hindi pa yan, introduction pa lang yan sa mas malaking gaganapin na misyon ni Jose. Sinisimulan pa lang yan sa maliit na panaginip. Maliit pa lang yan, pero no one can interpret. You see? Maliit pa lang yan, panaginip na yan. No one can interpret. Only Joseph is given the ability and the wisdom to give the full interpretation of the dreams dreamt by the baker and the cupbearer. At doon sa baker, taliwas ang nangyari. 3 araw at pagkatapos ng 3 araw, patay yung baker. At 2 taon pagkalipas, ang sabi ni Jose doon sa dalawa, huwag niyo naman akong kalimutan kung sakaling nakabalik na kayo. O doon sa cupbearer. Pero 2 taon ang lumipas, nakakalimutan. Marami ang nakakalimot sa mga pastor, mga kapatid. Mabuti nga kay Joseph, 2 taon lang nakalimutan eh. Sa church, maraming may amnesia sa church pagdating kay pastor. Pero kapag may problema, number 1 sa listahan si pastor! Kahit natutulog si pastor, pastor, natutulog ho ba kayo? Alam ka naman sumagot yun, tulog nga. Kakatukin, ito namang pobreng pastor, magbubukas ng pinto, kapatid, nadalaw ka. Kasi pastor, may problema ako eh. Ano yun? Mag-usap tayo. Kumain ka na ba? Hindi pa nga po, pastor, maghahanap ako. Lahat ng mabuting bagay gagawin ng pastor at nang nakaraos na yung kapatid, nakalimutan na si pastor. Nangyari kay Joseph. Nasirama siya ng loob. Muntik na. Eto na ngayon. Next. Talo na tayo dyan. Next. Mag-alas 12 na yun. Next. Bakit nandiyan pa rin tayo? Next. Ayun ang nakalimutan siya. Next. Punta ka doon kay Paraon ng panaginip ni Paraon. Chapter 41, verse 1. At narito,
May teka muna. One. Dito na tayo magtatapos mga kapatid. Si Pastor Adulsa, ikaw ang susunod na magsasalita. Kung kaya mo na. Last Sunday si Pastor Bal. Ikaw magko-close, Pastor Bal. Okay. At nangyari sa katapusan, 2 taon. Ayan, 2 taon. Tapos si Paraon ay nanaginip at narito siya ay nakatayo sa tabi ng ilog. Nanaginip na ang Paraon, hindi na yung mga opisyal lamang. Ang nanaginip ay pinakamataas na. Etong nakakapagtaka mga kapatid. Itong Paraon ay napapaligiran ng mga magician. Ano yung mga magician? At saka yung mga pantas, yung mga matatalino, may angking karunungang lihim na katulad ng ginawa ni Moses, nakagawa sila ng ahas, nakagawa sila ng palaka, at naging dagat na pula ang ilog. Pero pagdating sa nuts, hindi na nila magawa. Ano ba yung nuts? Yung ano sa Tagalog, yung mga maliliit na insekto kumakagat sa atin. Yung makate. Yung maliliit. Niknik. Oo, yung niknik mo. Yun. Narinig ko yung kay Bali. Niknik mo! Oh, alam na pala yun, yung mga maliliit na yung kumakagat sa leeg. Kaya niknik. Okay, next. At narito may nagsiyahang sa ilog at 7 bakang magagandang anyo at matatabang laman at nanginain sa talahiban. Sa madalis sabi mga kapatid, yung panaginip na Paraon ay palatandaan ng mangyayari sa kinabukasan. At siyempre yung mangyayari sa kinabukasan hindi kayang abutin ng tao. Only God knows what will happen tomorrow or what will happen in the future. But God will work something miraculously. No? For what purpose? Preservation. Kanina is what? Number 1? Number 2? Purpose. Number 3, preservation. Ikaw ay tinatawag ng Panginoon na maging tagapamahala dahil ikaw ay pinaghahanda. Tinawag ka ng Panginoon na maging tagapamahala dahil merong layunin ng Diyos sa iyo dahil kaya kanya pinaghanda. At sa pangatlo, ang dahilan ng paghahanda at ng layunin ay ano? Magpanatili. Preserve. Next. Next. Punta po tayo sa 28. 41:28. Iyan ang bagay na sinalita ko kay Faraon. Ang gagawin ng Diyos, ipinaalam kay Faraon. Next. Narito, dumarating ang 7 taong may malaking kasaganaan sa buong lupay ng Ehipto. Next. At may dadating pagkatapos ng iyan ng 7 taong kagutuman o tagkagutom. At malilimutan iyang buong kasaganaan sa lupay ng Ehipto at pupuksain ng kagutom ang lupain. Next. At ang kasaganaan ay hindi malalaman sa lupain dahil sa hagutom na sumusunod sapagkat magiging napakahigpit. Mga kapatid, hindi tayo naiiba dyan. Noong panahon ko, nagkaroon na po ng shortage ng bigas. Kaya nga po na-invento ang salitang RCA. Ano yung RCA? Rice and Corn Administration. Hindi na po purong bigas, may kahalo na pong mais. Nakapila pa kaming bumibili, salop-salop. Nangyari na po yan sa Pilipinas, mga kapatid. At magpapatuloy pa pagdating po ng 2030. 2027 pa lang po tayo, 3 taon pa, mga kapatid. Mas mahirap po ang buhay natin after 28 election. Mararanasan na po natin ang matinding kahirapan. Magkamali sana ako, pero ultimo sa tubig, bihira na po ang malinis na tubig na pagkukunan. At yung mga gulay na nga pepeste na, at napakamahal po ng gulay ngayon. Next. At kaya pinag-ibaya ang panaginip kay Paraon na makalawa ay sapagkat bagay na itinatag ng Diyos at ang papangyayarihing madali ng Diyos. So 2 ulit, 2 beses, ibig sabihin, sinelyuhan ang panaginip at mabilis na mangyayari.
Hindi yon madidelay. Mga kapatid, yung nangyari dyan ay palatandaan na ang panahon noon, hindi po naging maganda at hindi po magiging mas maganda ngayon. Pasira na po sira na nga po ang mundo eh. Tingnan po ninyo mga katabi ninyo. Ano sa palagay ninyo? Buo pa ba o sira na? Masisira pa lang, pastor. So, sinabi ni Jose, tingnan nyo mga kapatid. Verse 33. Dito nasubok ang kakayanan ni Jose mula doon sa bukirin patungo sa kabahayan, pagdating sa bilangguan at pagdating sa palasyo. Ngayon, humanap si Paraon ng isang taong matalino at pantas at ilagay sa lupain ng Ehipto. Ano ibig sabihin yan? Nagka-counsel na si Jose sa Paraon. Tinawag si Jose mula sa Kanaan upang mag-counsel ng hari. Upang magturo sa gagawin ng hari. Next. Gawin ganito ni Paraon at maglagay ng mga tagapamahala sa lupain na paglimahing bahagi ang lupain ng Ehipto sa loob ng 7 taon ng kasaganaan. Next. At kanilang tipunin, dito tinuturuan po silang magiging matipid. At kanilang tipunin ang lahat ng pagkain itong mabubuting taon na dumarating. At magkamalig ng trigo sa kapangyarihan ng kamay ni Faraon na pinakapagkain sa mga bayan at ingatan. Next. At ang pagkain ay kamaligi na itaon sa lupain ng 7 taong gutom sa mangyayari sa lupain ng Ehipto upang huwag mapuksa ang lupain upang huwag mapuksa. You see? Kailangan pa ni Jose na dalhin sa Ehipto upang hindi mamatay ang mga taga-Egypt. Saan kinuha? Sa bukid. Sino yon? Si Jose. Para turuan ang hari. Samantalang ang Paraon, sa mata ng mga taga-Ehipto, siya ang Diyos. Ra. God, Ra. Siya ang representasyon ng Diyos sa lupa. Kaya ang tawag nila sa Paraon ay Diyos. Can you pwedeng suwayin ang utos ng Paraon? Ngayon, isang common na tao na galing sa Kanaan, na isang Hudyo, ang mag-uutos kung ano ang gagawin ng Paraon. Ganoon kamangha-mangha ang pagkilos ng Diyos. Next. At ang bagay ay minabuti ng mata ni Faraon at ang mga mata ng kanyang mga lingkod. Sumang-ayon sila. See, kapag ang karunungan ng Diyos ay pinadaan sa iyo, hindi nila pwedeng tanggihan. Next. At sinabi ni Paraon sa kanyang mga lingkod, makakasumpong kaya tayo ng isang gaya nito? Na taong kinakasiya ng Espiritu ng Diyos? Next. At sinabi ni Paraon kay Jose, yamang ipinabatid sa iyo ng Diyos. Ang lahat ng ito ay walang matalino o pantas na gaya mo. Next. Ikaw ay magpupuno sa aking bahay at ayon sa iyong salita, makapangyarihan na ngayon ang salita ni Jose. Pamamahalaan mo hanggang dyan sa 40. Makikita niyo sa salitang pamamahala. Ang salita ay pamamahalaan mo ang aking buong bayan. Sa luklukang hari lamang magiging mataas ako sa iyo. Yung trono lang ng Paraon ang pinagkaiba ni Jose at ng Paraon. At sinabi ni Paraon kay Jose, tingnan mo, ikaw ay inilalagay ko, put in charge sa buong lupain ng Ehipto. Tanong. Kung natatandaan mo, saang balon ka nahulog? Kailan ka inihaon ng Panginoon? Kailan ka ay pinagbili? At pagdating doon ay pinagbili kang muli. At ang nakabili sa iyo ay ginawa kang katiwala sa labas at dinala ka sa loob. Yung pagtitiwala sa labas ay pagtitiwala na rin sa loob at napagbintangan ka.
So, akala mo tuloy-tuloy na yung kabuenasan, pinutol yun ng kamalasan. Interruption ang tawag doon. So, hindi lahat ng naglilingkod at born again ay laging, oh, happy day! Happy day! Hindi po laging happy day, mga kapatid. At pagkatapos noon, siya ay nabilanggo. Panibagong pagkilos ng Panginoon, panibagong antas ng pagkilos ng Panginoon sapagkat hindi niya binibigyan ng counsel ang mga alipin. Pero nagbigyan niya ng counsel si Potiphar. Lahat ng bagay dito pinagkatiwala sa akin. Maliban sa iyo dahil ikaw ang asawa, hindi ko magagawa ang kasalanan ito sa Panginoon at sa aking amo. That's a counsel. That's a good counsel. Pero dahil last ang nangingibabaw sa puso ni Mrs. Potiphar, hindi po niya yun pinansin. Hindi niya pinansin ang counsel ni Jose. At ang ginawa, pinasama si Jose. Pero pinahintulutan ng Panginoon sapagkat dadalhin siya sa loob ng kulungan, sapagkat ang loob ng kulungan ay magtuturo sa kanya ng panibagong antas ng karunungan ng Diyos. Ano yung panibagong antas? Magpapaliwanag ka na ngayon ng panaginip. Sa malalalim na sitwasyon na kinalalagyan po natin, nandoon ang karunungan ng Panginoon. Tuturuan ka ng Diyos kung paano bigyan ng kahulugan ang nangyayari sa buhay mo. Ayon sa itinatadhana ng Diyos. Naipaliwanag, nangyari ang kanyang paliwanag, nakalimutan, ayan, interruption na naman yan. Our journey in here on earth, meron po tayong stations. At sa bawat layo ng atin pong nilalakbay ay meron pong interruption, meron pong humps, merong downhill, merong uphill. Those are interruptions. But you must continue. Kailangan ka lang magpatuloy. Hindi siya nawala ng pag-asa, naghintay pa siya. At dumating na nga ang itinakda ng Panginoon, yung sukdulan ng pagpapakita ng Diyos ng paggamit kay Jose. Ito ang main purpose kung bakit kita dinala dito at ginamit ko ang iyong mga kapatid. Sa lahat ng mga masasamang nangyayari sa atin, mga kapatid, yan ay instrumento ng Panginoon para itaas ka, hindi para ilubog ka, kapatid! At nangyari, mula doon sa loob ng kulungan, mismo ang paraon nag-utos, dalhin sa harap ko si Jose. At siya ay pinagbihis, inahitan, dinamitan, pinaliguan, hiniluran, nilagyan ng shampoo, nilagyan ng toothpaste na Colgate, at kung ano-ano pa. Naglagay pa siya ng pabango at humarap sa paraon. Are you Joseph? Yes, I am. Can you interpret the dream? No, I cannot. Huh? Only God can interpret the dream. Okay. Yung hindi mo kaya, kaya ng Diyos. At yung kaya ng Diyos, kung tatanggapin mo, pagagawa niya sa iyo at kakayanin mo. Kaya nga sinabi ni Pablo, I can do all things through Christ who gives me the strength. Part 1 pa lang yan, mga kapatid. Abangan nyo yung part 2. Bahala na si Pastora Dulce dyan. Total, magaling na siya. Pwede naman siyang mag-preach ng nakaupo. Pwede naman siyang nakaganyan, nakahilig. Pwede naman naka-split. Partida na yan. Asa si Eunice? Nandun. So mga kapatid, preparation, purpose, and preservation. Balik rin natin. Purpose, preparation, preservation. Hindi ka tinawag na mga born again na palamuti ka lang parang Christmas decor. No. Merong higher purpose kung bakit nangyayari yan sa iyo. Sapagkat yung matututunan mo ay maya-apply mo sa susunod na kabanata ng iyong paglalakbay sa lupang ito, mga kapatid. So, salamat po sa Panginoon sa inyong walang sawang pagtitiyaga. At kahit alam ko nagugutom na kayo, ang tingin nyo sa akin ay walking fried chicken, andyan pa rin po kayo. Kaya, although yung mga mata nyo namumuti na sa gutom, wala na akong makitang itim pa na iputi na. Kaya tinatapos ko na po ang ating mensahe sa umagang ito, na tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po ay magdadaos na ng ating pong breaking of bread.